Diskumpiyado na ngayon na mag-propose ng kasal itong si Ralph sa kanyang girlfriend na si Irene. Yan po kasi ay matapos na malulong sa online sugal ang kanyang kasintahan. Ang depensa naman ni Irene, barya lang naman daw ang itinataya niya sa pagsusugal. Pero ang pabarya-baryang taya ni Irene ay naging mitya na para galawin ang savings nilang dalawa. Ha? At dahil nga po dyan, itong si Ralph, ang ating makakausap ay gulong-gulo na at hindi na alam ang gagawin kung itutuloy pa rin ba ang pagpapakasal nga sa kanyang jowa na si Irene. Mula sa Cavite, kausapin na nga po natin si Ralph. Magandang tanghali sa iyo, pare. Magandang tanghali din po, sir. Ano bang nangyari dyan kay Irene? Gaano na kayo katagal na mag-on? Bali, 3 years na po kami. Mm-hmm. Then, nito po, mga 8 months na po kaming live-in po dito po sa Cavite po. Cavite. Mm-hmm. Then, may trabaho ka ba? May trabaho rin siya? May trabaho naman po, parehas po. Mm-hmm. Parehas naman kumakain para sa po. Ako, Okay. problema lang po is, plan ko po sanang mag-propose po nitong June 11 po sa po namin, sa anniversary po namin. Kasi, ang kaso po, nagdadalawang isip na po ako kasi po, yung minsan nga po, yun nga po, kaya po nung sabi ko, minsan panggagasto na lang po ng motor, napupunta pa po sa pagsusugal niya po, kahit puro maliit lang po, pag pinagsama-sama po, nakikita ko po, ang laki-laki po. Baka maliit lang, pero ang dalas-dalas naman, mayat-maya Opo. naman. Kaya nga tinatanong ko, ano bang trabaho nitong si Irene din? Si Irene po, housekeeping po sa isang hotel po. Oo, kita mo, marami palang gagawin doon. Paano siya nakapagsugal niyan? Ayun, hindi ko po alam kasi minsan nakikita ko po sa history po Nakikita ko po sa history, tapos minsan pag nasa bahay po kami. Oo, mayat din po. Kailan ba nag-umpisa yung pagkahilig niya sa pagsusugal? Medyo matagal na rin po nung una po, hindi ko po pinapansin. Gano'n na itong katagal na to? Taon na ba to? 3 months po, gano'n. Mga 3, bago pa lang. Opo. Hindi naman siya na-involved doon sa mga online sabong nung mga nakaraan. Oo, nung may lockdown, di ba? May mga ganun Ay, hindi po. Kaso ngayon po, nahumaling po siya parang doon sa may stutter po ba ang tinatawag yan? Oo, yan, yung mga ganyan-ganyan. Oo. Opo. Yung uso po ngayon. Oo. Ayan na nga, napunta tayo, nahumaling siya roon. Siguro, nakakatikim ng panalo. Ano bang balita? Nakakapanalo naman ba? Minsan po, sinasabi niya po, nananalo siya. Minsan po, pinapakita niya naman po sa akin na nananalo siya. Tapos minsan po, madalas po kasi parang natatalo po kasi hindi naman po mababawasan yung savings namin kung nananalo po. Yan ang puntahan nga ng ating usapan, ano? Kasi ako, I have nothing against doon sa pagsusugal, sa paglilibang, okay? Sa paglilibang ng iba, gamit ang pagsusugal, basta paglilibang lang. Kapag wala na halimbawa yung budget mo na 200, ganyan, kasi ito naman itong 200 ay sobra lang sa pera ko. Yung ganun 'di ba? Actually, wala naman sumusobrang pera ngayon sa hirap ng buhay, ano? Pero ito lang ang susugal ko. After ng 200, natalo, hindi siya lumago, tama na. Oo, next time na lang ulit, yung mga ganyan. Pero itong si Irene, ibig sabihin mo nga nahihila na, nahuhugot na pati yung savings ninyong dalawa na para sana sa inyong pagpapakasal at sa pagsasarili na rin, ano? Gaano na ba kalaki yung nahuhugot niya sa savings ninyo? Na-check mo ba? Dati po, nasa around 80,000 po yung laman nun Ngayon? Tapos ngayon po, parang halos kalahati po ata yung nawala. Within 3 months po yun. Hindi ka rin po kasi ako nagpapasok ng pera. Gawa nga po ng nakikita ko pong nilalabas niya din po minsan. Ayun nga. Pero yung nilalabas niya ba, isinosoli ba? Hindi. Sabi niya po, isasoli niya daw po Oo. Minsan naman po, pinagsasabihan ko po. Oo. Ano pa? Ano yun? Sorry? Minsan po, pinapaalala ko po yung mga perang kinuha niya doon sa savings namin. Sabi niya, babalik niya po. Hindi ko naman po masisi kasi
mahal ko po yung tao po. Yan. Pero ito nga ang pinakamaganda dyan. Dahil kaya nga tinawag na bisyo ay hindi niya na makontrol yung sarili niya, hindi niya na makontrol at pwede nang makaapekto talaga sa relasyon ninyong dalawa. Pero siya ba yung tipo na kapag ka pinagsasabihan mo, pinapaalalahanan mo, ay nagagalit? Nakikinig naman ba siya? Kalmado? O naggagagalit na? Hindi naman po siya nagagalit. Pagka minsan naman po pinipigilan ko. Tumitigil naman po. Kaso yung may time po talaga na bumabalik din po, lalo pag naboboring po siya. Oo. Lalo pag ako sa bahay. Kasi lang po yun. Magkaiba po kasi kami ng schedule po. Siya po kasi meron po siyang yung ano po, yung panggabi po. Ako po, wala po. Okay. Ayan, pero marami namang gagawin ngayon sa bahay. Hindi naman siguro ganun kaliit lang yung bahay ninyo, di ba? Pwede kang maglinis o pwede kang mag-online, mag-online shopping. Ayan, online selling, di ba? Kung gusto niya, ng mga online, nakakalibang rin yun. Kaysa naman yung ganyan, sabi ko nga okay lang, paminsan-minsan, pagka naubos na yung sinabi mo na budget mo, tapos na yun. Pero wag naman sanang babudget ng ng libo-libo, lalo na meron kayong pinaghahandaan. Ayan ang mga bagay na ipaalala mo sa kanya. Ayan, pero kung talagang hindi pa rin makikinig, kaya nga kinukumusta ko kanina, Ralph, kung kumusta ba siya? Kapag kinakausap mo, umiinit ba ulo, nag-iiba na ba yung salita niya? Teka lang, kailangan hindi lang basta usap na yung dumadaan lang. Kailangan masinsinan niya, kailangan tutukan. At kung kinakailangan nga, ang mga magulang ba niya, mga kapatid niya ay nakakausap mo rin? Nakakausap ko naman po. Pero hindi ko po sinasabi yung about po sa sitwasyon po namin ngayon. Yan. Oo. Sino doon ang pinakaka-close mo at mamaya na kami mag-uusap ka mo nung aso. Anong pangalan ng aso? Ano po? Brownie po. Brownie. Brownie. Mamaya tayo mag-usap ha. Brownie. Oo. Mag-scatter ka lang rin muna dyan. Sige. Sandali. Ralph, sino doon sa pamilya niya ang nakakausap mo na maayos? Yung kuya niya po. No, yon. Si kuya ay matino naman, wala namang baka naman mahilig din magsugal-sugal ganyan. Wala naman po, pero parang ang balita ko po parang nag-try din po siya magganon po eh. Pero hindi naman po siguro ganun kalala. Yan. Di makibalita ka, kumakausap mo itong si kuya. Pero bakit ko sinasabi ito sa'yo? Kasi kung hindi nga kinakaya at parang wala nang epekto yung mga sinasabi mo, sige, titigil na ako. Brownie, mamaya! Kulit Brownie. Mamaya nga yung problema mo. Mamaya natin pag-uusapan. Si Ralph muna, tsaka si amo mo. Brownie, mamaya. Okay. Hindi kaya ko yan sinasabi para dun ka lumapit, magpatulong ka, kuya, nakakaapekto na, meron kaming pinaghahandaan, bahala ko na nga sanang yayain ng magpakasal itong kapatid mo, ganito po ang nangyayari. Baka dun siya nakikinig. Nakikinig naman ba siya sa kuya niya? Nakikinig naman po kasi hindi lang po yung nag-isa niyang kapatid po dalawa lang po silang magkapatid po. Yun. Yun. At kung hindi pa rin kayanin, di yung nanay o yung tatay. Hindi naman sa pinakikialaman mo. Pero, kumbaga, humihingi ka lang naman ng tulong. Hindi mo naman sinisisi yung hindi mo naman sinisisi ka mo itong si Irene sa pagkahumaling niya roon, pero sana nga maputol na yung sobrang pagkahilig at nagiging bisyo niya na yung pagsusugal, nagagalaw na yung pera ninyo. 'Di ba? Opo. Ganoon yun. Hindi ka nagsusumbong, humihingi ka lang ng tulong. Brownie Kapit tayo po kasi. May delivery ba? Pa? May delivery? Maingay po talaga yun. Kahit lalo pagkapakainin ko. Yun. Ay, sa amin, pagka pinapakain na, tumatahimik na. Yan, lalong umiingay pagka pinapakain. Iba rin, Ayan. Pero sige, naku ikaw, sa tingin mo, kaya mo bang gawin yun? Kausapin mo, magpatulong ka sa pamilya niya. Opo. Kaya naman po kasi hindi na rin po makuha sa ilang pakiusap po. Kaya rin po. Kaysa mapuno ka pa. Opo. Gawin ang lahat.
ang laki na rin po nung nawalang pera po. Ayun nga, oo, ganyan. Hindi naman nanunumbat. Pero, siyempre, bago ka pumunta sa kanila, isa pang usap ng masinsinan at may diin dito kay Irene. Okay? Natigilan niya na yan. Nag-uumpisa na kayong mag-ipon para sa future ninyo. Tama na. Okay? Tama na yung... Yes, sir. o kung meron na disiplina ang kailangan sa mga ganyan. Okay?